Nagpapasalamat po muli ako sa Panginoon sapagkat tayo binigyan ng pagkakataon na muling magpahayag ng Ebanghelyo. Mga minamahal kong mga kaibigan, gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi po ito pagtataas ng bangko dahil wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Pero alam niyo po ba, na sa lahat ng mga samahan na nag-aangkin na sila'y sa Panginoon, isa po ang Seventh-day Adventist, kung hindi man siya ang bukod tangi, isa po ang Seventh-day Adventist Church sa talagang may pinaka mataas na antas sa tinatawag na advocacy, may kinalaman sa malusog na pamumuhay. Alam niyo po yon? At yung sinasabi ng iba na kaartehan ng mga Seventh-day, hindi po kami maarte. Masunurin lang po kami sa gusto ng Diyos na mangyari habang tayo'y naglilingkod sa Kanya. Amen? Ayan ha. At sa gabing ito, mga minamahal kong kapatid, tumatalakay ng aking mga kapatid dito kung paano tayo magkakaroon ng malusog na pangangatawan physically. But you know what? Alam nyo ba na malaki ang kinalaman ng ating physical health sa ating spiritual health? Alam nyo po ba yon? Kasi yung iba, may mga ganito akong kilala Wala silang pakialam kung ano man ang gagawin nila, basta daw po sila sumasampalataya sa Diyos. Kaya kahit anong gawin nila sa sarili nila, iniisip nila na naluluwalhati pa rin nila ang Diyos, mga kapatid. Pasintabi ha? May mga nakikita ako. Bago pumasok sa simbahan, alam nyo po, naninigarilyo pa. Tingnan, naninigarilyo pa. Pag oras na, para pumasok, puputulin muna kung mahaba-haba pa. Hindi po chismis yan. Real talk po yan. Tapos itatago muna kung... Basta itatago niya yan. At paglabas uli sa simbahan, babalik ka. Para, sayang nga naman, magkano na sigarilyo ngayon. Nung ako'y naninigarilyo, 3 piso ang Marlboro, 50 centimos ang... 3 piso ang Philip, 25 centimos ang Marlboro. Nung ako'y naninigarilyo. Ngayon, magkano na? Ang alam ko, pag Philip at Marlboro ang inyong bibilin ngayon, nasa 11-12 pesos per stick. So may mga ganun akong kilala. At pag tinatanong ko, kasi kami naman kapatid, basta sumamba ka, kahit na parang tambutso ang bibig, para sa kanila, naluluwalhati pa rin nila ang Panginoon. Pero ngayon, mga minamahal kong kapatid hindi po ito kuro-kuro ni Brother Richard. Pag-aaralan po natin. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kung papaano natin aalagaan ang ating physical health na malaki ang kaugnayan sa ating paglilingkod at pananambahan sa Panginoon. Sa tingin nyo, mayroon bang kaugnayan? Biblia po ang sasagot ang sabi ng Biblia, asa na? Bakit? Walang connect? Wait lang. Ito na. Ayan. Ginagawang tama ang mga bagay-bagay. Tandaan nyo, baka itanong sa inyo, grabe pa man din ang premyo, drum-drum na kape. Ano ba yung mo? Gyms ba yon? Gym 7-in-1. Ako, mahal yan. Ginagawang tama ang mga bagay-bagay. Sa English, pinamagatan ko po yung making things right. Bakit po? May kasabihan kaming mga Amerikano. Actually, mga kapatid, matagal na lang ako rito sa Pilipinas. Kaya medyo magaling na ako mag-Tagalog. Pero, may Amerikano, Richard Thompson. Kita nyo? May kasabihan kaming mga Amerikano, only fools don't change their minds. Diba? Parang magandang pakinggan kasi English only fools don't change their mind. Tagalogin ba natin? Siyempre. Sira ulo lang ang hindi nagbabago ng kaisipan. Tingnan nyo Kaya wala pong masamang magbago kung para naman saan? Para sa ikabubuti. Pero kung magbabago ka, mabuti na, huwag ka nang magbago. Only fools don't change their mind. At sa gabi pong ito, sa tulong ng Panginoon, nawa, kung meron tayong matutunang mabuti, naway,
hilingin natin sa Panginoon na makita sa ating kabuhayan. Tama po. Ang problema lang, ang hindi mabuti, napapansin ko dito sa Hain, bakit parang ang tulin tumakbo ng oras nyo rito? Sa amin sa Fairview mabagal. Alas 8 na agad. Oh, tama ba? Tayo nito. Oh. Tingnan natin Ano ba sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa kung papaano natin ang alagaan ng ating pangatawan? Ito ang sabi Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat. Ilan daw mga kapatid? Lahat ng mga bagay ay guminhawa ka. At bumuti ang iyong katawan na gaya ng paginhawa ng iyong kaluluwa. Ano po ang gusto ng Diyos sa atin? Bumuti ang lahat sa atin. Kasama alin ang paginhawa ng Paginhawa ng kaluluwa. Ay, nung second night po natin, kasi ika-4 na gabi na po ito, pinag-aralan po namin yung tungkol sa kamatayan. At sa pag-aaral namin sa topic na yon, yung palang kaluluwa, hindi pala yun yung kaisipan ng karamihan na pag may namatay, may lalabas na maputi. Tapos yun ang kaluluwa. Hindi Ang kaluluwa pala ay walang iba kundi kayo at ako. Tinawag tayong buhay na kaluluwa. Kaya kung hanggang ngayon takot kayo sa kaluluwa, araw-araw na kayong nananalamin, di naman kayo sa bagay. Yung iba, nananalamin, nagugulat, nakikita yung sarili nila, ako ba yan? Diba? O sino yung kaluluwa? Balikan nyo na lang po. Balikan nyo na lang po yung sinasabi sa aklat ng Genesis. Tayo yung kaluluwang may buhay. Kaya, kung ang Diyos ang tatanungin, ulitin natin, gusto niya na bumuti, guminhawa. So gusto ba ng Diyos na maging sakitin tayo? Hindi. Kaya malaki po talaga ang koneksyon ng ating kung papaano natin iniingatan ang ating mga katawan para maluwalhati natin, ang ating Panginoon. At ito po'y open secret na. Hindi na ito hindi na ito lihim. Open secret, hayag na po ito. Na kung gusto po natin magkaroon ng maigi at malusog na pangangatawan, gusto kong sabihin sa inyo, ang pagkakaroon po, maliban na lang na talagang since birth, talagang apektado ka ng kalusugan, na pinamana sa iyo ng iyong ay ibang usapan po yun, Pero yung normal, yung normal na pinanganak ka naman, na hindi ka naman, wala kang minanang sakit, tapos pagtanda mo ay naging sakitin ka, hindi nakasalanan yun ng mga magulang mo. Ikaw na ang may. Di ba po? Kaya mga kapatid, ngayon, titingnan po natin, ano yung mga open secret na dapat natin gawin para tayo magkaroon ng malusog na pangangatawan. And for sure, hindi natin matatalakay ng husto, kaya mukhang marami akong malalaktawan kasi alas 8 na agad. Unang-una, sabi po dito, gusto niyo magkaroon ng malakas na magandang kalusugan? Kinakailangan natin magkaroon ng trust in God. Kaya lang, mga kapatid, alam niyo, napakatalino ng kaaway, no? Yung mga salita na mahalaga sa Biblia ay pinabababaw ng ating kaaway. Halimbawa, ngayon, Pilipino, pag narinig mo, hope, pag-asa. Hope? Ano yung hope? Tatatak sa isip ng mga hope, sigarilyo yan. Yan, masyadong hope, sigarilyo. Trust, kondom yan. Diba? Mga kapatid, kita nyo, pati ang mga mahalagang salita sa Biblia, pinabababaw, Pero trust, yung totoong trust, pag sinabing trust, ano yan? Tiwala. Pananalig. Pananalig, tiwala, pananampalataya, yan po yan, Pwede nating pagsama-samahin yan. Mga synonyms, parehong salita o meaning ng salita. Trust in God. Bakit po mahalaga sa kalusugan natin yung trust in God? Alam nyo ba
na marami akong kilala, at siguro hindi lang naman ako, na kahit pa sobrang yaman, pero dahil namumroblema, alam nyo ba, na namamatay ng madali? Alam nyo yon? Kahit mapera ka pa, kung lagi kang problemado, hindi po tatagal ang buhay mo. Tandaan nyo po, ha? Ito po, lagi akong nanonood sa YouTube. May isang sikat na may isang sikat na pathologist, isa po siyang doktor na, pag may mga namatay, lalong-lalo na kilalang tao, mga artista, kagaya nila Michael Jackson, Elvis Presley, isa po siya sa nag-check ng, kumbaga, ano ba talaga nangyari sa kanila. Ang pangalan niya po ay si Dr. Hunter. At along the way, habang siya po'y nagpapaliwanag, talagang nabanggit niya na ang isa po sa pinaka number 1 killer, isa po sa numero 1 pumapatay sa tao ay yung tinatawag na stress. Ha, mga kapatid? Naintindihan po ba natin yung stress? Ito yung sitwasyon na sabihin na natin, magkakasama na yan, magkakapatid, depression, anxiety. Diba, mga kapatid, no? Kasi, sasabihin ko sa inyo, kahit pa kumakain ka ng masustansyang pagkain, kahit pa kumpleto yung bitaminang iniinom mo para mapunuan ang bitaminang kailangan ng iyong katawan, pero kung lagi ka naman balisa at nag-aalala, sisiguraduhin po kung di tayo magbabago, hindi po magtatagal ang ating buhay. Alam nyo, isa sa pinaka may mataas na rate ng mga mamamayan ay nagpapakamatay. Magbanggit nga po kayo. Japan. Ano pa? South Korea. Kung tutuusin, mayayamang bansa yan. Ano nyo po, no? Mayayamang bansa. Japan, South Korea. Pero isa po sila saan po? Sa may pinakamataas na percentage ng mamamayan na nagpapakamatay. Alam nyo kung bakit? Lumalabas kasi nape-pressured sila ng husto. So, na-stress sila, syempre, pupunta sa anxiety, pupunta sa depression, hanggang sa kaya para po maiwasan, alin po? Ang pagkakasakit ng malala, kaya nga inuna ko ito, trust in God, kasi napakahalaga po nito. Ang sabi po, tingnan nyo ng Biblia, ha? Kaya talaga. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa. Alam nyo, wala pa yung mga study na yan, na yung stress pumapatay. Kailan lang naman yan lumabas? Tama po ba? Pero ito, 2,000 years ago. Ano ang sabi ng Panginoon? Huwag kayong mga balisa. At kung gusto nyo, i-atras pa natin yung itinuring bukod sa Panginoon na pinakamatalinong tao na na-record sa Biblia, which is si Haring Solomon. Ano ang sabi ni Haring Solomon? A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bone. Ano po? Ang masayang puso, ano daw po? Lunas sa kalungkutan. Siyempre nga naman, pag masaya ka, edi tanggal lungkot, tama? Pero kung lagi kang nalulungkot, ito'y ano daw po? Ito ay nagpapatuyo sa ating sa ating mga buto. So, ibig sabihin talagang hindi maganda sa tao ang laging namumroblema. O eto naman ang Panginoon, huwag kayong mga balisa. Pababawin po natin ang, don't worry, be happy. Bakit po sabi niya? Bakit sa inyong pagkabalisa? Ha? Ano ba mga pinagkakabalisaan ngayon ng tao? Parehas lang. Noon, ngayon, at sa parehas, kung anong inyong kakainin. Kung ano ang inyong iinumin. Kahit ang inyong basic needs. Pagkain, damit, inumin. Tama? Pinoproblema na ito ng mga tao noon. At hanggang ngayon, ito pa rin naman ang mga pangunahing. Sabi ng Panginoon, wag. Wag.
Bakit? Sabi niya, pag kayo ba na-stress, dudugtungan ba nito buhay nyo o paiikliin? Sige nga. Sige nga. Ano ang benefits ng pagiging balisa nyo sa inyong kalusugan? Meron ba? Wala. Perwisyo. Sa kabaliktaran, perwisyo ang idinudulot. Ha? Kaya alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, kahit simple ang buhay, basta marunong kang makontento, ha? Ang problema lang kasi ng iba, kaya hindi makontento, meron na, grabe pang maghangad. Di ba? Ang sabi ng Apostol Pablo, may damit ka at may pagkain. Hindi na nga sinabing may bahay. Ay, yung iba dyan, may bahay na nga, may pagkain. Naku! Problemado pa rin. Alam nyo kasi tayo mga Pilipino, sanay tayo yung mamroblema ng wala sa lugar. At kahit di dapat problemahin, pinoproblema pa in advance. Tama o mali? Ay nako, simple lang. Sabi nung kaibigan kong mga Australian, tingnan nyo kung mali sinasabi ko ha. Sabi sa akin, you know Richard, you Filipinos, you really love to eat. You have your breakfast, you have your lunch, then you have your lunch. At 3 o'clock, you have your merienda. 6 or 7 o'clock, you have your dinner. And then after that, meron pa rin ano. Kasi mga Australiano, lalo mga nakilala ko, halos twice a day lang po ang kain nila. Eh, totoo naman. O sabihin nyo hindi totoo. Tayo, marami sa atin, kaalmusal pa lang, hindi pa nga natutunawan, hindi pa nga natutunawan ng almusal, ano bang tanghalian natin? Hindi pa nga natutunawan. Namumroblema na ng tanghalian. Aminin nyo o hindi. Ay kung tutuusin, di ba? Meron naman, pero namumroblema agad. Alam niyo mga kapatid, maraming bagay sa mundo na pag in-advance, maganda. Advance na sweldo. Oh, di ba? Maganda yan, ano? Advance na bonus. Okay yan, di ba? Advance sa 13-month pay. Pero kung pati naman problema, i-advance natin. Hindi na ho maganda yan. Tama? Dapat marunong tayong makontento. Oh. Alam niyo ano maganda pag nakontento ka? Ang kagandahan sa nakontento ka, kung anong nandyan, masaya ka lang. Pero yung walang contentment, meron na, ang dami pang. Anong ginagawa mo sa katawan mo? Sinisira mo. Ulitin ko ha. Hindi lang Adventist nagsasabi niyan. Ha? Isa sa pinaka-numero unong pumapatay sa tao, stress. Pero kung makikinig tayo sa sinasabi ng Panginoon, sabi ng Panginoon dyan, no? Ha? Yung ibon nga, sa ibang bahagi, sa Lucas Kapitulo 11, sabi niya, yung uwak nga, walang farm, walang kamalig, pero nakakakain. Tama? Sabi ng Panginoon, kayo pa? Oh. Bago ko iwanan ito, kasi alas 8 Gs na agad, huwag din akong gayahin ha, kasi ito talagang maling-mali ako sa aking pag-a-advance ng problema noon. Huwag din ang gayahin, kasi talagang hindi maganda. Ay, fast track po tayo. Palibasa nga po ako, walang tinapos, naka-first year college, tapos sa halip na magpatuloy ng pag-aaral, mas inuna yung pag-asawa. So sa madaling salita, binuhay ko naman ng matino sa tulong ng Panginoon yung aking pamilya. Pero nagpaka-practical ako. Kaya habang kami ay bumubuo ng pamilya, kinausap ko agad yung aking namayapang may bahay. Sabi ko sa kanya, dahil wala kang trabaho, wala akong trabaho, dapat isa lang ang maging anak natin. Kasi pag sumobra sa isa, baka hindi natin kayang buhayin. Tama mali? Practical ba isip ko? O bakit? Marami akong alam dyan eh. Anak ng anak, parang rabbit. Do, re, me, fa, sol, la, ti, do, te, la, so, pa, me, re, do. O. Sa totoo lang, hindi po tayo nanlalait, no? O, nag-aanak-anak ng marami, tapos hindi kayang buhayin ng matino. Hindi po, hindi tayo nanlalait. Sa totoo lang. May alam po ba kayong ganon? Oh.
Doon lang sa aming bayan, sa Matnog, Sorsogon. 19 ang anak. Isang tatay, isang nanay yan, ha? 19 ang anak. Pero walang umabot ng high school. Dahil pagdating ng grade 6, katulong na. At ayokong maging ganon yung anak ko. Matino ba yung iniisip ko? Ay, sabi ko, sige, kaya sabi ko sa aking may bahay, isa lang dapat yung anak natin. Pumayag naman siya. O di, kasi baka nga, hindi namin mapakain. Hindi namin higit sa lahat, mapag-aral. O di ba, yun ang mahirap sa Pilipinas, no? Lalo na pagdating ng kolehiyo, utang-utang na, ano ho? Ngayon sabi ko sa aking, isa lang, para mapakain natin ng maayos, mapag-aral natin. Anyway, sabi ko, darating naman ang Panginoon. Jesus is coming soon. Tama na yung may isa tayong anak. Fast track. 1990 kinasal kami. 1991, eksakto po, ako po'y 23 anyos at 4 na araw ang gulang. Alala ko po, kasi September 21 po ang birthday ko. September 25, 1991. Inilabas ang aming hinihiling sa Panginoon kahit isa, okay na. Isa lang talaga, okay na kami. Kasi pag lumampas sa isa, baka hindi na namin mapakain ng matino at mapag-aral. Anyway, sabi ko, Jesus is coming soon. Palibhasa po, ang Panginoon, obviously, hanggang ngayon, 2024 na, hindi pa dumarating. Ang pinag-uusapan po natin, way back 1991, ha? Sabi ko, wag nang madagdagan. Kaya lang yung second coming ng Panginoon nadi-delay. Kaya pati ang may bahay ko nadamay, na-delay. So yung isang anak na panukala, na yun lang talagang plano namin, naku, nadagdagan! Yung panganay, by the way, si Baba po, babae. Ang naging pampalubag ko lang dito po sa pangalawa, kasi tayo po'y Kristiyano, pag nakabuo, hindi natin pinalalaglag. Amen? Pag nakabuo kahit wala sa plano, iniisip natin, blessing yan mula sa Panginoon, kahit tsamba. Tama? Kaya tinuloy na lang. Ang naging pampalubag-loob ko lang, nung lumabas yung pangalawa, kasi wala namang, hindi naman namin, tawag dyan, ultrasound. Hinintay ko kung ano yung lumabas. Basta tao, okay lang. Lumabas. Dahil ako po'y nagtitinda ng mani at hopya sa Manila, umuwi ako sa Olongapo kasi taga-Olongapo yung aking nasirang may bahay. Aba, malayo pa ako, sinisigawan ako ng ninong ko. Richard, congrats! Bakit? Lalaki ang iyong. Abay, sabi ko lalaki, yes! May magkakalat ng lahi ko. Bihira kasi ang Thompson sa Pilipinas, Di ba? Ilan-ilan lang kami dito. Ayan na, sabi ko, at least, timbang na. Babae, lalaki, tama na. Kasi baka pag sumobra sa isa, hindi na mapakain at mapag-aral ng matino. Dalawa na. Kaya ginawa namin lahat ng pagpipigil. Anyway, Jesus is coming soon. Naku po, dahil ang pagparito ng Panginoon ay na-delayed. Nadamay na naman si Mrs. Na-delayed na naman. Pagdating ng 1997, lumabas ang ikatlong anak, si Dangdang. Kaya tatlo, Baba, Dungdung, Dangdang. Kaya na lumabas si Dangdang, usapan namin gawin lahat ng pagpipigil. Para wala nang lumabas sa mundo na galing sa amin. Nga mga kapatid, sa totoo lang, ginawa lahat ng pagpipigil. Abay kamukat-mukat, huling, kumbaga, ginagawang paraan para hindi makabuo, nagpipils dati yung aking nasirang may bahay. Tapos, maya-maya, August 2002, sabi niya sa akin, Pa, parang kukunti ang patak ng aking regla. Ha? Sabi ko, ano na naman yan? 1997 pinanganak si Dangdang. Eto na, 2002, di 5 taon. Ano ho? Ha? Ano na naman yan? Parang tatatlong araw tsaka kakaunti. Uso na rin naman po nun yung disposable na pregnancy test kit. Di po ba, mga kapatid? Sabi ko, parang wala nang punta agad ako sa drugstore. Bili ako. Ihi. Nako po! Nung maihi, 2 pula! Sabi ko, ano ba yan? Kaya, 2003, lumabas yung isa na namang hindi pinanukala. At yun yung aming bunso, si Dingding. Kaya, naging Baba, Dungdong, Dangdang, Dingding.
Ulitin ko po. Hindi ko, ulitin ko ha. Hindi ako kontra sa maraming anak. Kung tutusin, gusto ko marami. Kaya lang, kaya ako nagpapaka-practical. Kasi wala nga akong trabahong matino, marangal, pero, yun nga, tindero ng mani sa EDSA. At inaalala ko, totoo naman yung aking pag-aalala, di ba? Baka hindi ko mapakain ng matino, yung pagdadamit sa kanila, yung pagpapaaral, higit sa lahat. Tama ba mga kapatid? Pero alam nyo, sa totoo lang, nagsisi po ako, bakit in-advance ko yung ganong problema? Dahil alam nyo mga kapatid, sa tulong at biyaya ng Panginoon. Bukas po, ipapakita ko yung mga pictures nila. No? Sa tulong at biyaya ng Panginoon. Hindi nangyari yung aking kinatatakutan. Yung baka pag sumobra sa isa yung aking anak, hindi ko mapakain ng matino. Hanggang sa ngayon, purihin ng Panginoon, madalas pa rin namang napapanisan ng kanin ang aking kaldero. Ibig sabihin, napapanisan, hindi ka nag. At kung iniisip ko nang baka hindi ko madamitan ng matino, ngayon, tambak-tambak, pinamimigay na nga yung mga damit at sobra-sobra. At muli purihin ng Panginoon, dahil yung kinatatakutan ko, baka hindi namin sila mapag-aral, hindi naman po ako mayaman at wala naman ako pinagmamalaki, pero sa tulong at biyaya ng Panginoon, yung aking panganay ay nurse. At walang pag-asang maging mahirap dahil apelyido pa lang ng aking anak ngayon, blockbuster na. Ang pangalan ni Babang Tunay, Jonet. So ngayon po, ang kanyang pangalan ay Jonet Dale Thompson Mopera. O kita nyo? Apelyido pa lang. Ngayon, talagang hindi na maghihirap. Mopera. Paano maghihirap yan? Di ba? O kayo dyan, may mopera dyan? Kaya panganay kong anak, and kidding aside, nung kami mag-asawa, unang tirahan namin, squatter. Pero ngayon, sa tulong ng Panginoon, at least yung bahay ngayon ng aking panganay at yung kanyang may asawa, kondo naman sa awa ng Panginoon. Di ba? Sabi ko, baka, kita nyo. Grabe. Pangalawa, si Dongdong. Sabi ko nga sa inyo kagabi, nagsikap naman at mababait yung mga bata, nakinig sa magulang. Pero yung ayaw kong kurso talaga ang kinuha niya. Alam niyo kung ano? Seaman. Hindi yung manluloko, talagang seaman talaga. Kasi nga po, alam niyo naman, ang mga Seventh-day Adventist, iniingatan po talaga hanggat maaari. Tatapik po natin yung araw ng Sabat sa mga bago tayo magtapos. Iniingatan namin yung pangingili ng araw ng Sabat na yan. Alam na yan nila Tatay Gemo. At yung iba po sa kanyang pamilya. Ano ho? Ayan. So, pero yun ang ginusta niya ngayon po mga kapatid, seaman po yung aking pangalawang anak. Marine engineering. Marine engineer rather. Hindi pa ako nagmamalak kasi hindi naman ako yumayaman But at least ang gusto kong ihatid po sa inyo na ang Diyos mga kapatid, basta nagtiwala tayo at marunong tayong makontento sa buhay, magiging masaya tayo. Amen? Yung pangatlo ko pong anak, si Dangdang, praktikal lang po talaga ako sa buhay. Nag-aaral siya, may time na nasa AUP siya, pero nung wala nang tumutulong din anak, magpaka-practical tayo. Lipat ka sa kaya ko. Lumipat sa ENLAC, nakatapos. Sa ngayon po, hindi ko nababanggitin. Isa sa pinakamalaking law firm ng Pilipinas, number 3 sila sa Pilipinas, di ko na lang babanggitin dahil ayaw ipabanggit. Siya po ang executive secretary, pero taupos po siya ng BS Psychology. At nagmamasteral din po siya sa kasalukuyan. At yung bunso, si Dingding, natural, inabutan ng K-12. Nag-aaral pa. Second year college, BS Psychology din po ang kinukuha. Bakit ko ba kinikwento to? Hindi ko po kinikwento para ipagyabang yung mga anak ko. Ang ikinikwento ko ay para ipagmalaki ang biyaya ng Diyos sa buhay ko. Na kahit pa nga ng umpisa nagkulang ako ng tiwala. Kinakatakot ko na baka pag dumami at humigit sa isa yung aking anak, hindi ko mapakain, hindi ko madamtan ng gusto, hindi ko mapag-aral. Ngayon nagsisi ako, sabi ko, sana dinagdagan ko pa kayo. At you know what? Dati, pinoproblema ko, saan kukuha ng pambaon, allowance,
tuition, alam nyo, ang advance kong iniisip ngayon, pag ito mga to talaga umaasenso na, hindi pwedeng hindi ako kukolekta ng koleksyon at porsyento. Abay, oo, sinasabi ko talaga sa kanila, oy, makinig kayo. Huwag kayong mag-aasawa ng sakim, ha? Bakit? Aba, may mga anak. Alam nyo, ito, balik tayo sa mga anak. Alam nyo po ba, nag-door to door ako? Di ba nung hindi pa masyadong high-tech yung mga pagpapadala ng pera galing abroad? Di ba na, inabutan nyo ba yung panahon ng door to door? Kasi ako po'y dating ahente ng door to door. Nalulungkot ako, may mga anak, magpapadala sa magulang, pero ayaw ipasabi sa manugang. May sabi ko, salbahin naman tong manugang na to. Bakit hindi siya masaya na malamang yung asawa niya nagpapadala sa magulang niya? Eh, magulang naman niya! May mga ganon. Kaya sabi ko sa mga anak ko, subukan nyo lang mag-asawa ng sakim. Talagang 4-4-hin ko yan. Dahil sabi ko talagang ako'y maniningil. Ha? Pag kayo'y talagang umaangat na sa buhay, abay, kukuha rin ako ng porsyento at dapat buwan-buwan. Kasi sabi ko, nung wala pa sila sa buhay nyo, ako kaya ang nagsika para mapaaral kayo. Tama, mali? Ako kaya namumroblema, paminsan-minsan nangungutang sa Bombay. Tapos, nung makapangasawa kayo, pati ibibigay sa akin, pagdadamutan. Ang sabi ko sa mga anak ko, kailangan ko yung address nyo kung saan kayo titira. Pero sa ngayon, di pa ako masyadong naniningil. Pero mga kapatid, di po ako nagbibiro. Tinasabi ko lang po sa inyo na hindi po tamang di po tamang mag-advance ng problema kasi sa totoo lang, walang saysay. At eto po, hindi na ako nagsusugal ha, pero pupusta ako. Karamihan ng ating pinoproblema in advance, may kinakatakot ba kayong pwedeng mangyari na kinatatakutan nyo halimbawa 5 years from now? Pustahan tayo after 5 years, hindi mangyayari. Pustahan tayo. Gusto nyo? Di ba? Lesson learned sa akin yun. Lahat ng kinatatakot ko, kung kaya't ayoko ng maraming anak, hindi nangyari. Hindi mapakain. Ang lalakas ngang kumain eh. Hindi madamtan. Sobra-sobra naman ang damit. Hindi mapag-aral. Nakatapos naman. At sabi ko nga, katulad ng sinasabi ko sa nakaraan, wag naman sana. Sabi ko, wag naman sana. Kunin man ako ng Panginoon ngayon, hindi na rin po ako masyadong nangangamba. Bakit? Eh, kahit maiwanan ko yung bunso ko na hindi tapos, wag naman sana, Eh, may 3 ng kapatid na hindi naman madamot na handa siyang tulungan. Amen, mga kapatid, Masaya yung magkakapatid na hindi nagdadamutan. Ataw po yun? Natutuwa nga ako kasi itong bunso ko, sabi ko, maswerte ka. Bakit? Pag may gusto siyang ipabili sa Shopee, mamimili lang siya kung sinong pababayarin niya. Pwedeng yung kuya, pwedeng yung panganay, pwedeng yung... grabe, sabi ko. Praise God. Kinikwento ko sa inyo yung kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Hindi yung para ipagyamang yung mga kundi yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ko. Kaya don't worry. Be happy. Trust in God. Pero yung oras wala akong tiwala. Alas 8:25 na. Mahaba. Anak, buksan mo nga muna ito. Sige. Pero panghuli na lang. Eto Meron nakausap ako, speaking of pag-advance ng problema, talagang pinagalitan ko, yung pagalit naman na may care. May lumapit ba naman sa aming kapatiran namin dati sa Quezon City? Alam niyo kung anong tanong niya sa akin? Brother Richard! Sa tingin mo ba, mapag-aral ko pa ng kolehiyo yung anak ko pagdating ng panahon? Kilala ko naman siya. Sabi ko, come again? Ulit! Sa tingin mo ba mapag-aral ko pa yung anak ko ng kolehiyo pagdating ng panahon? Abay, sabi ko, sandali. Isa. Sister, may boyfriend ka na ba? Wala pa. Wala ka pang boyfriend, sabi ko. Pinoproblema mo ngayon pa lang kung mapag-aaral yung anak mo sa kolehiyo. Wala ka pang boyfriend, as if sabi ko magkaka-boyfriend ka? Pangalawa, sabi ko, kung magka-boyfriend ka, sigurado ka bang magkakatuluyan kayo? At kung magkatuluyan man kayo, sabi ko, sure ka ba na magkakaanak kayo? Hindi kaya baog ang isa sa inyo o pareho kayong baog? At kung magkaanak man kayo, sure ka ba na aabot ng second coming? O ng college? Sabi ko, hindi kaya
Elementary pa lang, second coming na. Sabi ko, sister, hinay-hinay. One at a time. Bago mo problemahin ngayon ang pagpapaaral ng anak mo sa kolehiyo, hindi kaya dapat maghanap ka muna kung magkaka-boyfriend ka o hindi? Tama ba yung sinabi ko? Kasi lesson learned na po sa akin eh. Na hindi magandang mag-advance ng problema. Kaya dapat matuto tayong, we must learn how to trust God and we must learn how to live one day at a time. Magtiwala sa Panginoon at makontento tayo na matutong mabuhay sa kung anong panahon buhay ka. Kasi baka iniisip mo, may plano ka ngayon. Yes, maganda. Pero ang tanong, sure ka ba na bukas buhay ka pa? Wag naman. Nagkakaintindihan po ba tayo mga kapatid? Traidor ang kamatayan. May pastor nga po kami habang nagsesermon. Si Pastor Palkulan, nagsesermon. Sabado, ang ganda ng sermon. Biglang natumba, patay. Nagsesermon yun. Yung isang pastor namin, nakilala rin dito, si Pastor Popwe. Ay, nagsermon pa ng Sabado ng hapon sa mga kabataan. Linggo. Ay, nakaligo pa ng umaga. Naupo, nanonood. Akala nung asawa, nanonood lang. Pagtawag, patay na pala. Bakit ko ba sinasabi ito? Kasi totoo po ito. Kaya dapat, we must learn how to live one day at a time. Kung anong meron tayo, gugulin natin ng masaya at may buong pagtitiwala sa Panginoon. Kasi bukas, hindi tayo nananakot. Sinong nakakasiguro? Bagamat malaki ang probability na bukas, buhay pa tayong lahat. Amen? Pero sino ang 100% sure? Panghuli, yung kaibigan ko pong halos kapatid na ang turing ko, Brother Marlon Hunyo. Ang tawag nga sa kanya ng mga kapatid na nakakakilala sa amin, assistant pastor ni Brother Richard Thompson. Kasi pag pumapalpak ang schedule ko, siya ang reliever ko, siya yung pinapadala ko. Kaya, grabe. Yan, kasamahan namin ni Tatay Wensi yan. Sa madaling salita, maghapon na ginugol ang panahon sa simbahan sa Montalban. At nung pahapon, 3:00 pa uwi. Nasagi ba naman ang kotse? Tingnan nyo, maghapon sa simbahan ha. Pero nung pauwi, nasagi ng kotse. Yung bagsak ay baliktad. Padapa. Substandard ang helmet. Tumama ang noo. Alam nyo naman, hindi naman po sa paninira. 2 days sa emergency hospital ng isang di ko nababanggitin. Basta public 2 days, nandun nakahiga emergency. Walang halos gumagalaw. Hindi nga nakarecord na na-admit. At kung kailang kinukumbulsyon at nanginginig na, doon lang inasikaso. Wala na, too late. Again, maghapon sa simbahan. Walang makapagsasabi. May tututol po ba? Kaya mas maganda, gusto nating maging malusog yung buhay natin, malaki ang koneksyon ng pagkakaroon natin ng malusog na pamumuhay kung papaano tayo mag-isip. At para maiwasan ang sobrang pamumroblema, kasi hindi naman tayo exempted, meron talaga. Pero yung excessive naman na tinatawag, masama na yun. Yung mag-isip ka, ano kaya? Okay lang yun. Pero yung talagang, yun na lang. Nako, hindi na po maganda sa atin, Tiwala, may solusyon kung tayo'y magtitiwala sa ating Panginoon. Huwag mga balisa, sabi ng Panginoon. So don't worry, be happy. 8:30 na. Pwede pa bang makahirit ng 15 minutes? Kung ayaw na, tapusin na natin ngayon. Anyway, hanggang Biyernes, mga kapatid, hindi ko kayo kinukonsensya, pero parang gano'n na lang din po. 15 minutes, okay po, Galing po ako ng Fairview. Tanungin niyo yung mga kapatid. Pumunta po ako dito. Wala po akong hininging talent fee.
Pati pang gasolina po, kinapalang ko yung mukha ko, nang hingi po ako sa iba, makarating lang dito sa inyo. Tapos 15 minutes niyan, hindi pa pagbibigyan. Ano ba naman yan? Okay, dali tayo. Ang dami ko nang lalampasan kasi 15 minutes. Ano ba yan? Ayaw. Sige. Pindutin mo ng anak. Ay, ito. Papi, rest, may patatlakay niyan. Dapat meron tayong tamang trabaho, tamang pahinga. Mapangit naman yung sobrang trabaho, kulang pahinga. Yung iba naman, sobrang pahinga, kulang trabaho. Yung iba, sobrang pagod sa katatrabaho. Yung iba naman, sobrang pagod sa kapapahinga. Sino sa inyo rito yung pagod na pagod sa kapapahinga? Magandang pakinggan, masipag, pero sobrang sipag, hindi na rin maganda. Yung mga sobrang sipag, aanihin nyo rin yung bunga ng inyong sobrang kasipagan. At ang malungkot niyan, yung kinita nyo sa sobrang sipag nyo, pag inanin nyo na yung sakit ng sobrang kasipagan nyo, kulang pa sa gamot. Kaya easy lang. Balance lang, ha? Di baling konti, basta habang masaya. Tama? Di baling tamad, hindi hirap, Hindi rin maganda. Ang dami kong gustong sabihin dito, pero naku, alas 8, na. Sige, ayan natin, ayan. Kaya nga, alam nyo, 7 araw, 1 linggo, kaya hindi totoo yung kanta ng ng Beatles na. Dati akala, 8 days a week, ala. Naghanap ako ng lugar sa mundo na may 8 days a week. Wala pala. 7 days a week lang talaga. Kantay ng Beatles Tama? I stand to be corrected. Pero alam ko, Beatles yun. 8 days a week, I love. Pero wala. 7 araw lang talaga kahit saan pumunta ka sa mundo. Yung weekly cycle, 7 araw. 6 na araw, gagawa ka. Pero yung ikapito, sino sa inyo rito ang pag nagtrabaho, puro lang trabaho, walang day off? Swerte ng inyong employer. At pag ganyan naman, wala, para ka lang ewan. Diba? Sino ang gusto lang puro trabaho, walang pahinga? Wala naman sigurong ganon. Yung iba nga niyan, kahit di pa uuwi na. Diba? So much for that, ha? Kasi yung oras natin, tamang pahinga, tamang oras ng trabaho. Sige. Anak, medyo ikaw na nga ang pumintot para mas mabilis. Pindot. Ito maganda. Air. Hangin. Wag lang uutot. Pero yung hangin dito sa probinsya maganda kaysa sa amin. May mga pag-aaral na po, at ito hindi na pagtatalunan. Ang mga taong nakatira sa mga highly urbanized area ay mas maikli ang buhay kaysa sa mga taong nakatira sa mga katulad nitong lugar nyo. Ha? Kaya kung pupunta kayo sa Manila para tumambay, wag na, dito na kayo. Dito na kayo. Kasi yung hangin nyo po rito, maraming mahanging kapitbahay? Hindi. Akala ko kasi maraming mahahangin dito Linawin nyo, tita. Hangin na totoong pinag-uusapan natin. Mahangin ha. Akala ko mahanging kapitbahay. Hangin! Masariwa, tama? Nung nagtitinda pa po ako sa EDSA, tingnan nyo. Pag akin pong kinukontak yung aking ilong, hello, at pag lumabas yung fruit of the nose. Fruit of the nose. Hindi naintindihan ng iba, kaya Tagalogin. Kulangot! Itim! Huwag na kayo makipagpustahan. Itim! Hindi naman ako nagpi-face mask dahil hirap naman huminga. Pero pag dito sa probinsya, pag kumukontak ako, paglabas, kung hindi green puti. Anong ibig sabihin? Malinis ang... Kaya kung pwede nga lang magbaon ako ng sako-sakong hangin papunta doon sa amin at yun ang aking sisungutin pagdating doon yung hangin. Kaya lang pag nakita ko ng kapitbahay ko, si Mang Richard, adik na. Galing lang Nueva Ecija, pagbalik, adik na. Ilan na nanonood sa atin sa Facebook? Ilan po ba? Brother Justin? Shoutout muna dyan sa Facebook kahit na tayo tumatakbo. 119! Ay, kumusta po kayo dyan? Okay lang ho ba kayo? May mababasa ka bang comment dyan, Brother Justin? Amen ang amen. Ibig sabihin, masaya sila, umaamin, Sumasang-ayon. Okay? So, ayan, Air. Kaya, wag nyo na pong hangarin tumira doon sa may amin, ha? Gawin nyo na lang pasyalan, ha? Pasyalan, pero tirahan, wag na.
Kasi sa hangin pa lang, lamang na kayo dito. Okay? Again, mas mahaba ang buhay ng mga... Kung humaba man ang aming buhay ay talagang pagpapala na lang sa Panginoon, mula sa Panginoon. Amen? Pero normally, mas mahaba ang buhay ng mga taga rito sa mga katulad nitong lugar kaysa sa amin doon na nagsisiksikan. Pati putok ng kapitbahay maaamoy mo. Kasi nga talagang literal na ding-ding lang ang pagitan. Pati daga ng kapitbahay, nagiging daga mo na rin eh. Oh. Dahil sa sobrang siksikan. Oh, ayan ha. I have so much to say about that, pero talagang oras natin eh. Sige. Lampasan mo na, anak. Lampasan na, sige. Nako, temperance. Dito, mga kapatid, temperance. Ano yung temperance sa Tagalog? Gusto nyong maging malusog ang buhay, yung katawan nyo, na mahalaga sa Panginoon yan, ha? Ulitin natin, ha? Kinakailangan nating magtimpi o magpigil. Kahit gustong-gusto mo na, pero lumayo ka sa tanas. Ganon, di ba? Alam nyo bakit maraming taong napapahamak? Hindi dahil sa kakulangan ng kaalaman. Maraming taong napapahamak, sobra ang kaalaman, kaya lang, yung alam na tama, hindi naman yun ang ginagawa. Ginagawa pa rin yung mali, kaya maraming napapahamak. Nung panahon ng ating Pangulong Duterte, ating Pangulo, alam na, oh my God, sabi niya, I hate drugs. Di ba? Ang dami ng babala, kaya nga nauso yung tokhang. Katokhang nyo, kakausapin ka, pakikiusapan ka. Pero kahit pa, may katakot-takot ng babala, tama? Pakiusap. Lahat na ng pakiusap ginawa. Pero, tumigil ba? Ulitin ko, maraming napapahamak hindi dahil sa kakulangan ng kaalaman, kundi kahit alam na kung ano ikabubuti, ang ginagawa pa rin ay yung ikasasama. Ito. Ha? Ito yung mga tinatawag ng mga kabataan, huli pero walang kulong. Yung binanggit ni Brother Jason kanina, ayan, oh. Kaya ulit, ilabas mo, ibalik mo nga dun. Balik mo nga dun. Yan. Minumulto pa yata yung ating kagabi yun na. Ay, nung isang gabi pa yung multo, Sigarilyo. Taas nga po, matinong utak dyan. Taas nga po. Lahat naman matino. Sino po sa inyo matinong utak na magsasabi, Brother Richard, ang sigarilyo, makakabuti yan sa katawan. Meron? Buti walang sumang-ayon. Matino ang utak talaga. Kahit sinong doktor. Kahit pa yung doktor na naninigarilyo. Kasi may mga doktor na papayuhan ka, wag ka maninigarilyo, pero sila, marami akong alam na ganyan. Walang matinong doktor, kahit pa yung doktor na naninigarilyo, nasasabihin sa'yo, gusto mong lumusog ang baga mo, manigarilyo ka! Lalo na kung may sakit-sakit ka, inuubog, naninigarilyo ka, tigilan mo. Di ba? Diyan sa inyong klinik, Brother Justin, madalas ganun, may bisyo po kayo. At alam niyo po ba, nung maaksidente ako, malaking bagay po talaga pala kahit sa ospital, pag ang pasyente, kasi bago uoperahan ka, naninigarilyo ka, hindi po. Umiinom ka ng alak, sir, hindi po. Nagdadrugs, hindi po. Mas madali pala. Na naiisip ng mga doktor kung anong gagawin sa'yo kung wala ka. Bisyo. Pero kung naninigarilyo ka, naku, sandali lang. Alak, naku, di ba? Ito po yan. Sigarilyo. Ano bang idudulot na maganda nito sa katawan? Sabagay, may dinudulot ng maganda to sa katawan. Alam niyo kung ano? Nagiging colorful ang katawan. Nagiging violet yung gilagid. Nagyayole-yole yung ngipin. Hindi ko na masyado elaborate. At inano na ni Brother Jason kanina kung ano yung mga lason. Di ba? Kakaalis daw ng stress. Pero pag nagkabaga ka, puro stress. Cancer ka sa baga. Dahil tingnan ko lang kung matanggalan ka pa ng stress. Matatanggalan ka ng buhay. Di ba? Matindi pa nito, Brother Jason, kapag ang napangasawa mo ay naninigarilyo, bigla kang yayayain. Papa, chup-chup mo na. Tapos may pesto na. Ang bango-bango pa man din
Totohanan lang. Magpakatotoo. Sino sa inyo rito ang gusto nyo na naninigarilyo yung asawa nyo? Magpakatotoo. Kahit hindi mo maamoy yung hininga, yung katawan, yung pawis, tama? Kung gaano katindi yung kambing pag kumain ka. Pag pinagpawisan ka, amoy kambing ka, tama? Ang naninigarilyo, hindi mo pa naaamoy ang bibig. Pag pinagpawisan, kahit pa mag-deny, amunin mo yung damit. Kita nyo, si Kuya Dan, mga nanonood, si Kuya Dan, sasabing tatagain niya yung mahuhuli niya. Nakapatong sa kanyang asawa at pati asawa niya. Nagpapatotoo. Hindi po joke ito, totoo ito. Tama, mali. Imali niyo ako kung mali. Correct! Turoto. At ito, alam niyo, ito nakakaano. Ito, bibigyan ko kayo. Bigyan ko po kayo ng kaisipan. Sabi po, ito, halimbawa. Kung meron pong sasabog araw-araw na eroplano, Sasabog araw-araw na eroplano, na ang sakay ay tig 300 plus. Itong Boeing 747 na 300 plus ang sakay niyan. Yung tatlong eroplanong sasabog na ganyan, 1,000 katao ang mamamatay niyan pag sumabog yan. Araw-araw, 3 lang, Tanong, kung araw-araw may sasabog na eroplano, 3 ng 3, tingin nyo, may sasakay pa na eroplano? Naka, ewan ko lang. Baka kahit ilibre ka, ayoko na! Biro mo, 3 eroplano sasabog. 1,000 na 1,000 ang mamamatay araw-araw. Maalarma tayo, tama? Pero grabe nyo ba? Ang namamatay na Pilipino, araw-araw, may connection sa paninigarilyo, hindi 1,000, pero walang naaalarma. Di ba? Walang naaalarma. Yun na nga Talino talaga ni Satanas, Pag eroplano sasabog araw-araw, walang sasakay. Pero sige, tingnan nyo nga. Temperance! Dati eto. Bata pa ako, may nakasulat sa kaha, government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Wala lang, bili lang. Ngayon, dahil nga sa lala, dati, nasa 1,700 plus lang ang laso na makikita sa bawat stick ng sigarilyo. Ngayon, hindi po binawasan yun, dinagdagan pa. May mga sigarilyo ngayon, ayon sa pag-aaral, na sa isang stick, may 3,000 mahigit uri ng lason ang naka. Per stick hindi per pack. Ibig sabihin, mas pinarami ang lason, mas papadaliin ang buhay ng... Pero walang naalarma. Eto na ngayon, dahil nga sa tindi ng mga sakit, may kinalaman sigarilyo, hindi na lang sulat. Meron ang mga totoong pictures. Sabi nyo hindi. Kung ano-ano lang. Pero wala lang. Adik nga Tama. Kaya ulitin ko, maraming napapahamak, hindi dahil sa kakulangan ng alam, kundi sa kakulangan ng... Ulitin ko, walang matinong doktor na magsasabi, gusto mong lumusog ang baga mo, manigarilyo ka ng manigarilyo. Sasabi nga, tumigil ka, pero... Tuloy pa rin o hindi? Tuloy! Kapatid. Grabe. Nasa ospital ako, 2007, nakasama ko, nandun pala sa kabilang ward, nang problema ang doktor. Kasi, putol na ng katawan. Yung pasyente may Buerger's disease. Masarap pakinggan, burger. Pero in layman's term, mga ugat na nagkabara-bara dahil nga sa nicotine. Kaya sabi ng doktor sa kanya sa asawa, sa babae, naririnig ko nag-uusap, Mrs., puputulan pa ba natin? Tingnan nyo, mister nyo, pag pinutulan, ay mukha nang manananggal yan. Ano mo, joker din. Siguro, pinaano lang yung asawa kasi nga, para nang manananggal yan, Mrs. Tingnan nyo yung tira.
At saka isa pa, misis, alam nyo, may mga doktor din, in fairness, na hindi lang puro pera ang hanap. Tsaka, misis, kahit maputulan natin, bukod sa magmumukhang manananggal, mister nyo, hindi na tayo sigurado kung mabubuhay din siya. Ulitin ko, hindi lahat ng doktor mukhang pera. Ano po? Sabi nung asawa, iiyak, Dok. Hayaan nyo na lang. Tanggapin na lang. After 2 days, tigo! After 2 days, tigo. My father died at the age of 42. Kasi hindi po siya naninigarilyo. Pagtulog! Pero hanggat gising, talo pang Bulkang Mayon. Kasi yung Bulkang Mayon, minsan humuhupa yung usok eh. Pero yung tatay ko, pag gising, hindi pa natatapos. Hindi yung siya naninigarilyo, pagtulog. Oh. Kita nyo, sabi ni Kuya Danny, 49 lang. Naninigarilyo po. Oh, kita nyo. Ha? Kaya, tama ang sabi nung nabasa ko sa t-shirt, smokers never grow old because they die young. Kala nyo, pampahaba ng buhay. Hindi, namamatay pala na maaga. Kaya yan, in-explain na ni Kuya Jason kanina kung anong mga lason-lason nandyan. Kaya, tingnan nyo ha, marami ang namamatay araw-araw. May connection sa sigarilyo. Pero hindi na-aalarma. No? Oh. Pero pag aeroplano sasabog, ayaw na. Pero sigarilyo, may picture na nga. Wawa. Wapak eh. Di ba? Nako! Ano ba ito? Sige, huli na lang talaga. Kaya sabi dito, kaya kung nagsisikain man o nagsisiinuman, o ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ano po? Kumakain po ba tayo? Umiinom? Sino dito sa inyo puro kain walang inom? Sino naman sa inyo rito, puro inom walang kain? Parehong kumakain at uminom, tama? O ano man ang inyong ginagawa? Sino sa inyo rito, wala nang ibang ginawa, kundi kain at inom lang? So bukod sa kain, bukod sa inom, may iba pa tayong ginagawa, tama? In short, ano man ang ating ginagawa, sabi dito, gawin ninyo ang lahat. Ilan daw? Lahat. Sa ikaluluwalhati ng? Diyos. Sa tingin nyo, paninigarilyo makakaluwalhati sa Diyos? Kayo na sumagot, hindi ako. Talagang hindi. Dahil sinisira ang templo ng Diyos. Tama? Oh. Bago tayo mag-iwalay sa gabing ito. Oh, eto. Huli na naman, pero walang kulong. Oh, ano to? Pag sinabing abstain, wag mo na talagang ipapasok. Dapat hindi lang iwasan, talagang ilibing mo sa pinakamalalim na hindi mo talaga dapat gawin. Alak. Alak. Anong meron sa alak? Eto, sabi ng Biblia, huwag niyo akong debatihin. Biblia nagsabi nito. Pindot anak. Anong meron? Ang alak ay manunuya. Totoo naman. Ayaw mo na sanang uminom. Kaya lang yung mga barkadahan mo, dadaanan mo. Pare, isang shot lang muna. Dahil sa pakikisama, isa lang talaga. Yung isa na yan. Maya-maya, ikaw nataya. Sabihin niyong hindi. Tama? Ano pa? Ang matapang na alak ay manggugulo. Sino mang napapaligaw sa kanya ay di pantas. Totoo. Manggugulo yan. Marami ng balita. Kinulang pa ba kayo? Sila nagiinuman. Maya-maya, sila nagpapatayan. Tama, mali? Ay, nako, nawala lang po yung clippings. So, eto, may isa. 2010. Nawala. Ewan ko, ba't nawala yun? Basta na, nakita ko doon sa isang tabloid, ama, pinatay si Junior. Kung babasahin mo lang yung headline, parang ang sama ng ama, ano? Kasi bakit anak niya pinatay niya? Eto naman pala, nung binasa ko ang detalye, kaya naman pala napatay nung ama yung junior niya. Kasi tuwing malalasing, binubugbog yung kanyang manugang. Yung asawang babae nung kanyang anak. Dumating yung punto na naawa na yung tatay sa ginagawa nung kanyang anak sa kanyang manugang. Nakialam na. Nung makialam yung tatay, siya pang tatagain siya ng kanya. Nakuha niya ngayon yung itak. Pinagtatagaan niya ngayon yung kanyang anak.
At alam nyo, nang in-interview yung tatay, sabi niya, wala akong pagsisisi na napatay ko yung aking anak. Kesa mapatay niya ang aking manugang. Alam nyo, ha? Mag-ama yan. At marami pang iba. O, dito sa Pampanga, nabalitaan nyo kailan lang yon, ha? Na-viral yun sa YouTube. Bakit? Lasing, lango, pati sa droga. Ano nangyari? Hindi lang binigyan ng nanay at tatay na pansabong. Pinatay, pinagpupukpok sa ulo. Yung kanyang nanay at tatay, hindi lang nabigyan ng pansabong at lango. Pinagsama, lango sa alak at sa droga. Sa tingin nyo, kung hindi yung nakadroga, kung hindi yung lasing, magagawa niya yon? Sa tingin ko lang, hindi. Tama? Oh. Ayan ha, tingnan si Kuya Danny, may binabalita rin yan. Kaya, sabi po, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinarurunan. Ayan na naman! Ano meron? Kaguluhan. Kundi, mga puspos ng Espiritu. Sa halip na mapuspos ng Espiritu ni Ginebra San Miguel, dapat mapuspos tayo ng tunay na Espiritu Santo. Amen! Hindi yung Espiritu ni Agua di Pataranta. Ang tawag ko dyan sa ala, Agua di Pataranta. Agua means liquid, no? Pero pag pinasok mo, talagang. Tapos yung mga lasinggero, mga ngatwiran pa, ay, basta ipasok sa tiyan, wag sa utak. Tama, yung liquid pa. Pero yung chemicals, diretso ang epekto sa utak. Tama, mali? Ha? Tama talaga. Kaya tingnan nyo, pag talagang manginginom, eto ang sinasabi ng Biblia. Biblia pa lang ito, ha? Anak, sige. Sinong may ay? Sinong may kapanglawan? Nung hindi pa nakakainom, hindi naman malungkot. Pero nung may tama na, kahit walang problema. Sinong may pakikipagtalo? Tama! Nung hindi nakainom, hindi naman nangungursunada. Nako, mga kaibigan. Ako po ay nangaral sa, basta, bago magsulat, nalilito lagi ako, Bayumbong ba o Bungabong, dyan po sa Nueva Vizcaya. Bayumbong, no? Nueva Vizcaya. Paitan. Aba, pagkatapos ko magmerienda nung kilalang pansit nila, yung pansit Kabagan, ako'y umuwi sa aking titirhan dahil siguro mga 1 kilometro yung karinderya doon sa aking tinitirhan. Ay, di okay lang sa akin. Exercise. Aba, may nakasalubong akong lasing. Ilocano doon, ano po? Kasalubong akong lasing. Aba, kahit hindi ako marunong ng Ilocano, naintindihan ko yung mura nila. Wala naman akong ginawa. Hindi ko kilala. First time kami magkasalubong. Habi ba naman sa akin? Okay na lang. Aba! Di ba mura yun ng Ilocano? Pinaka-PI yun ng Tagalog, tama? Hindi ko pinansin. Aba, nung hindi ko pinansin, lalong nagalit. Kumuha ng bato, basta malaki yung bato. Maliit lang, baka may tamaan. Binato ako. Palibasa nga lasing, nandito ako, ang bato nandun. Hindi tumama. Lalong nagalit. Meron palang punyal. Dinukot at hinabol ako. Siyempre, kamag-anak ko si Bonifacio, takbo ako atulin. Nako, mga kapatid. Biro mo, muntik akong patayin nung taong ni hindi ko kilala. Ni wala man kaming pagtatalo, nagkasalubong lang kami. Minura ako, binato ako, at hinabol ako ng saksak. Sa madaling salita, siyempre nagalit ako kaupo ni Pangulong Digong noong ng July pa lang yun, 2016, ikasagsagan ng Tokhang. Siyempre, nataon nga na kaibigan at kumpare natin si paring Cesar Montano. O, di ba, malakas si Brother Buboy, Brother Cesar Montano kay Pangulong Digong. Kung tatawagan ko kaya lang, hindi ko muna tinawagan at Biyernes na, Sabat. Sabi ko, bukas, pag sunset, bukas, nako, eto na. Yung palang tinitirhan ko, hindi Adventist, ay, inaanak pala. Sabi niya, Sir, baka pwedeng arborin yung nanghabol sa inyo. Sabi, anong nanghabol? Muntik akong patayin. Sabi niya, Sir, inaanak namin. Kung baka sabihin naman ito, Adventist, di marunong magpatawad. Pero muntik na ako, ha? Walang kadahidahilan.
Iko, sige po, hanapin nyo sa isang lugar, pero pag di nyo nakita, huwag nyo nang hanapin kung saan-saan. Ano ko yan bukas. Nako, eto na! Umagang-umaga, kinatok ako nung tinitirhan ko. Sir, nandito na po yung inaanak ko. Nako, kung nung Biyernes ng hapon ay parang demonyo, nung hindi na, kalaking tao, sabi, Sir, kahit po lumuhod ako, grabe, nung walang tama, parang tupa. Pasensya na po. Depensa. Hindi ko po na alam yung ginagawa ko kahapon. At saka pasensya na po. Buntis yung misis ko. Kasi alam talaga. Pero mga kapatid, biro nyo ha. Muntik akong patayin nung taong ni hindi ko kilala. Nung taong ni wala akong atraso. Dahil sa kalanguan. Okay? Eto malungkot. That was 2016. Sabi ko sa kanya, kasing edad ng panganay kong babae, kaya lang lalaki siya, anak, magbago ka. Kasi pag di ka nagbago, malamang. O sige po, eto na, fast track. 2020, kasagsagan ng COVID. Tumawag sa akin yung tinirhan ko doon. Sir, naalala nyo yung muntik pumatay sa inyo? Malilimutan ko ba yon? Bakit? Patay na. Ha? Bakit? Nakilamay, inabangan, pinatay. See? Ang alak ay kinaroroonan ng Sino may pakikipagtalo? Wala nga akong pakikipagtalo. Binato ako, hinabol ako. Sila yon. Sinong may daing na walang kadahilanan? Pag hindi lasing, walang reklamo. Pag lasing, lahat ng problema. Ano pa? Pindot na anak, at patapos na tayo. Sinong may maningas na mata? Sandali. Sinong may maningas na mata? Tama, wala kang ginagawa. Pare, anong problema mo? Siya may problema, idadamay ka? Sino sila? Silang naghihintay sa alak, silang nagsisiyan upang humanap ng pinaghalong alak. Pindot anak. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula. Kaya nga Brad, ang iniinom po namin is stainless, Ginebra San Miguel. Kala mo lulusot ka. Pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa uli ay kumakagat na parang ahas. Ang tapang kaya ng gin. Diba? Yan ang una kong nainom na alak, gin. At tumutok kang parang ulupong. Sige anak, ano na? Eto na, patapos na. Ang iyong mga mata titingin na, may mabuting bagay din na nagagawa ang mga alak sa manginginom. Bakit po? Kung papaano yung mga naninigarilyo, nagkukulay violet yung gilagid, nagyayelo-yelo, nagtatartar. Ito naman, ang mga manginginom, orange ang mata. Bakit? May hepa na. Diba? Colorful, Tapos ay titingin ng mga kakatuwang bagay. Tama. Nakakatuwa yung mga lasing, no? Pag nakainom na, kahit poste, may nakita ko, kahit poste niyayakap, asawa ko, chup-chup mama, poste? Totoo. Poste. Asawa. Meron po dun sa Quezon Central, sa aming church, araw-araw yung lalaki, laging lasing. Isang araw, tinanong ko, Sabado sa ko, Kuya, bakit ba walang araw na ginawa ang Panginoon na hindi ka lasing? Sabi niya sa akin, Pastor! Pabayaan mo na ako. Okay sa akin to. Sabi ko, bakit? Kasi Pastor, di mo na itatanong. Pagka hindi ako lasing, ang tingin ko kay Mrs. Pangit! Pero pag ako lasing, ang ganda-ganda ni Mrs. Siguro, nung nanligaw lasing. Akala niya maganda. Akala niya mama. Nung may masmasan, mamaw pala. Kaya pag mga liligaw kayo, huwag kayo manligaw lasing baka. Nakakatuwa talaga yung ang iyong puso ay nagbabadya ng mga nandarayang. Tama, tingnan yung mga lasing, no? Diretso daan. Pero pag lumakad, sigsag. Diretso yung daan. May nakita pa nga ako, sa halip na paabante, paatras eh. Shout out sa ating mga nanonood. Ilan na ba sila doon? Pakitingin na. Shout out, lalong-lalo na sa
Patapos na tayo. Pasensya na, nasa ibang bansa, mukhang napupuyat yung iba, pero yung iba, umaga pa lang hapon. 122. Salamat ha sa inyong mga 122 nanonood dyan. Okay. Tapos ito. Maganda lang, no? Maganda lang. Kaya sa mga manginom, minsan, pag hindi nakainom, hindi mo mapa-English. Pero pag nakainom na, actually, tumatalino. Yung iba, hindi mo mapakanta pag hindi nakainom. Pero pag may tama na, kahit sintunado lang yung laway. Ang lakas ng loob. I did it my way. Madami nang pinatay niya nga. May win na yan, no? Pero pag di nakainom, hiyang-hiya, no? Pero pag may tama na, speaking of bago tayo magtapos, speaking of napapa-English kahit na hindi marunong masyado. Sa amin po sa Bicol noon, biglang may namatay na dalaga. Ang tsuri, ba't namatay? Kasi naniniwala yung mga kapitbahay namin. Sa bayan namin actually, naniniwala sa mga inkwanto, sa duwende. Ito na. Biglang namatay yung dalaga. Ang tsuri, wala namang sakit na ininda, kaya biglang namatay dahil sinundo na ng manliligaw na duwende. Di habang naglalamay, may dumating kaming kapitbahay na nakapangasawa ng foreigner. Amerikano. Gusto rin makipagkapwa-tao, sa isang gabi lamay, pumunta doon yung Amerikano, siyempre, sa lamay. Yung inabutan, yung nasa bungad, yung mga mahilig mag-golf naming mga kababayan. Yung iba may tama na. Kaya, siyempre, English yung Amerikano, tinanong sila ng English. Sabi doon sa mga kababayan na mga, "Hey man, what was the cause of her death?" Ano ang sanhi ng kanyang kamatayan? Sikuhan sila ngayon. Walang gustong mag-volunteer ng sumagot. Ako, ikaw ang sibag. Walang sumasagot. Inulit ng Amerikano kasi akala niya hindi siya naintindihan. Naintindihan siya, kaya lang, syempre, hiram. What was the cause of her death? Yung wala na talagang sumasagot, may nag-volunteer at naglakas ng loob. Sabi niya sa Amerikano, "Hey Joe! I know! Hindi niya alam kung ano ang tamang term ng duwende. Pero ang alam niya yung duwende maliit. Alam ng Pilipino, gumagawa ng paraan. Ilusot, sabi niya. Joe, you know, small people in the Philippines. Maliit nga. At nasa Pilipinas. Napagkatuwaan, hindi niya, small people in the Philippines, joke only. Sabi niya. So, nailusot. Diba? Kaya ngayon, may natututunan kayo sa panonood nyo, pati tamang grammar. Kaya pag tinanong kayo ngayon, ano ang English ng napagkatuwa ng duwende? Small people in the Philippines, joke only. Diba? Hindi yun masasagot ng ganun kung hindi tinamaan. Kaya lang may tama, kaya may nagagawa ring matino, Pero karamihan talaga, gulo, perwisyo. Panghuli, kilala ito na aking mga kababayan, ang Uncle Jackson ko. Walang impluensya ng alak, matino naman. Pero pag nakakainom, pinapalo niya ng bakal yung kanyang asawa. Siyempre, sisigaw si Auntie Kunching, "Adaw, Jackson!" Sasabihin ng uncle ko, "Hay! Bakal pa lang, iiyak ka na." Isang araw, umuwi ng Langaw si Uncle Jackson. Kinuha niya yung kanyang itak, pinagtataga si Auntie Kunching. Gabi nangyari. Kinabukasan, nagising siya sa kulungan. Nagsisisigaw siya. Sabi niya, "Kunching, nasaan ka?" Bicol muna. "Kunching, hain ka! Gutom na ako, dalhin na ako pamahaw. Gutom na ako, dalhan mo na ako ng almusal." Hindi niya alam na kaya siya nakakulong dahil nung gabi, napatay niya yung asawa. First cousin po yan ng tatay ko. Ang sasabihin nyo, ito, live na live ito. May mga nanonood sa atin sa Matnog. Kaya hindi pwedeng sabihin, gumagawa ka ng kwentong barbero. Gusto nyo, pamasahihan ko kayo. Kung totoo nangyari. Kung totoo, ibalik nyo yung pinamasahe ko sa inyo. Pero maniwala na po kayo. Napatay ng tiyuhin ko yung kanyang asawa. Hindi niya alam. Kasi hindi po siya lasing. Lango! Kaya mga kapatid, walang idudulot sa ating matino.
Lalong-lalo na kung i-connect natin na yung katawan natin, ang sabi nga, diyan na, pagtatapos ang ating katawan, ay ano? Templo ng Diyos. Yung bahay nyo nga, hindi nyo pinagawa para gawing basurahan. Tama? Nung ma-invite kami sa Japan, napuntahan namin, alam po, yung isang Diyos doon sa Japan na kinikilala ng mga Hapones. Naku! Nung makapasok kami, kapangit ng Diyos na yun eh! Dadalawa ang ngipin, pareho pang pangil, magkabila lang. Ang laki ng mata. Sabi ko, ito na lang ang Diyos. Di bali nang wala akong Diyos. Kapangit! Pero bago kami nakapasok, hindi kami pinapasok nang hindi nakatanggal ang sapatos. Bilang pagrespeto sa kanilang napakapangit na Diyos. Pero ito ang katawan natin, hindi pangit na Diyos ang tumitira. Ang gustong tumira sa ating katawan ay mismong banal na Espiritu. Kaya ano, bababuyin natin? Tatambakan natin ang basura? Kaya doon sa mga nag-aangking Kristiyano pero walang pakialam sa kung ano ang kanilang ginagawa sa kanilang katawan, huwag po kayong maniwala doon. Pindot, ang sabi dito, kung! Oy, bakit nandiyan na? Ibalik mo nga. Ang sino man, kung sino man ay gigibain ang templo ng Diyos, igigiba din siya ng Diyos. Sa pagtatapos, sige nga po. Sino talaga gumigiba? Maliban na lang na pagtipan ka, katulad nga sa akin, buti hindi natuluyan, ano ho? Pero normally, sino ang gumigiba ng ating katawan? Saan kayo nakakita ng naninigarilyo na sasabihin ng barkada? Paring Richard, buka mo lang yung bibig mo, ha? Sige, ito sigarilyo, sige, saksak ko sa bibig mo, Sipsipin mo na pare. Tanggalin ko na. Buga mo na pare. Saksak uli. May ganon? Hindi. Dati ako naninigarilyo. Ang alam ko, kung di ako manghingi, bibili ako sisindi, ako ang hihitit. Tama? Hindi yung, pare, tulungan mo ako, ikaw taga-saksak. Buka na pare. Sipsipin mo na pare, para matanggal ko. Sige pare, bunot. Walang ganon. Sino ang nagsasaksak at sino bubuga? Ikaw. Sino ang sumisira? Ikaw. Inom alak. Sila ang kayo nakakita ng inuman. Tagayan tapos biglang, pare, ibubuka ko lang yung bibig ko. Sige pare. Saksak ko na lang yung tagay mo. Bakit natulo ito? Bukas na pala yan. Kayo gino-joke nyo ako. Sige, inumin ko. Ayan. Tanong. Sino ang sumisira ng ating katawan? Ang alam ko, dati akong manginginom, pag inabot sa akin ng taga-taga yung baso na may alak, ako ay inom. Tama? Hindi sasabihin, nga ka lang pare, imbudo yung bibig mo. Close mo na. Lunok. Wala. Pag hindi tagay, bibili ako ng Red Horse o gin sa tindahan. Ako magbubukas? Ako rin ang tutungga. Tama? Hindi ko utusin tindera. Aling tindera, buka ko bibig ko. Saksak mo sa ngalangal ako, ha? Wala. So, sino sumisira? Normally tayo, tama? Ang sino mang gigiba? Gigibain din ng Panginoon. Kaya hari nawa sa gabing ito, mga kapatid. Ngayon, nalaman natin, ha? Dami ko pang gustong sabihin. Pero alas may BGs na, pasensya na po, pasensya na. Mahal po ang gasolina papunta rito. Hari nawa, kahit sumobra yung oras natin, hindi po yung sobrang oras ang inyong maiwan sa inyong kaisipan, ha? Kundi ang pagnanais ng Diyos na ating na ating ma-connect yung ating katawan, yung ating isip, yung ating paglilingkod sa Kanya. Ano ang turing ng Panginoon sa ating katawan? Templo. Templo. Kaya anong dapat nating gawin? Ingatan. Sa lahat po ng mga ngako sa Panginoon, hindi kay Brother Richard. Panginoon, halaman ko. Gusto mo pala na ingatan namin ang aming katawan na itinuturing mong iyong templo na tahanan ng iyong banal na spirito. Gusto ko po magmula ngayon, sa tulong ng iyong biyaya, ay ito'y maingatan at maiharap na banal sa iyong harapan. Kaya tulungan mo ako kung naninigarilyo man ako o umiinom man ako ng alak. Tulungan mo ako, Panginoon, na ito'y maalis sapagkat ngayon nalaman ko na ito ay hindi kaaya-aya sa iyong harapan. Meron ho bang nagpapanukala ng ganon?
kahit na hindi na kayo magtaas ng kamay, sa puso nyo, nababasa ng Panginoon. Sa mga gusto na italaga ang inyong mga katawan bilang banal na templo sa harap ng Panginoon. Pwede ho bang sumigaw ng malakas na Amen? Amen! Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.